Yun mga karyak, magandang araw, magandang umaga, at bagong araw, panibagong reaksyon. Ngayon mga karyak, pag-uusapan natin yung tungkol sa plano ng mga OFW ngayon na gusto nilang i-zero budget yung ating remittance, no? At bukod doon, yung update update pala tayo, update. Kaya Attorney Conte, yung maaaring magaganap sa ICC, no? Yung kanilang mga witnesses kung ano ang plano, ano ang plataforma o format ng kanilang ah, paghaharap. So update muna tayo mga karya kaya Attorney Conte bago tayo pupunta sa ating main topic patungkol sa zero remittance na planong gawin ng mga OFW. So mga karya. Kumain na ako. Gano'ng kalamig ba dyan, attorney? Ng araw, baka abot naman yan ng mga 12, 15. Ano, attorney? Malamig pa rin. Malamig pa rin, no? Malamig pa rin, no? Oo. Tinatawag Makikibalita. nga silang Ay, ano daw? real feel. Ano daw? Ah, yung parang real feel. Feels na like. Kahit sabihin na natin, feels like. Feels Yan. like. okay. Dahil kasi may hangin, Tama. may Oo. pag malilim, mga ganun. Di bali, nakita naman kita parang model-modelan ka naman dun sa harap kaya ng nga. ICC partner. Kaya Attire kung attire. Rumarampa. Rumarampa lola yung ko. attorney Conti doon. Oo. Feeling ko hinahanap niya si Roque. Nakatakbo na. Attorney, balitaan mo. Hindi, di ba? Naka-ano daw, di ba? Naka-asylum. So, Naka-assign. Wala nasa naman siya lugar doon. Kung saan ipaprocess yun. Oo. Hindi, makikibalita kami, attorney. Anong balita ba? So, ba't ka ba nandyan sa The Hague? Anong meron? Wala, makikichismis lang din. Well, Makikimarites. Una po, inaayos namin yung patungkol doon sa victims participation. Crucial part ito. Kaya nung pagdating ko nga, nag-issue na yung court ng order. Maliit lang to yung in-issue nung Friday. Nag-issue sila ng order patungkol dun sa paano ba magpa-participate yung mga biktima. Ang deadline noong unit o yung Victims Participation and Reparations Section, yung unit na ito, ang deadline nila para magbigay ng parang proposal o kaya pamaraan kung paano magpa-participate ang victims, yung observations nila, yun yung tawag ang deadline nila ay April 2. So, ngayon, syempre, Malapit na, April 2. sumusubok din kami na magbigay ng pananaw, paano nga ba yung makakabubuting paraan para mag-participate yung mga victims. Siguro parang, paano ba yan? Napakahirap ba niyan? Kasi ito po ay submission. So, usapin ito ng anong klaseng mga tanong ang mainam ba? Anong mga submissions ang kailangan? Kaya kung makikita nga dun sa order, nakalagay, including the identity documents. So, mag-weigh in o kaya makiki-input din yung mga victims. Ano bang ID ang available dito sa Pilipinas? Ganong mga usapin. Bago pa yung opisyal na pagbubukas ng participation para sa mga victims. Ayan. So ngayon parang kumbaga pinapauna mo lang yung listahan kung sino ang isasalang pag nagkaroon na ng trial proper. Hindi pa ngayong sino kundi yung paano ka magre-register kung sino. So, Meron ka rin paano pala. mo matutukoy? Kasi sa ngayon, sa totoo, pag tinanong ka, ikaw ba ay biktima ng war on drugs si Duterte? Opo. Kasi yung kaanak ko namatay, yung kaanak ko ay nakulong. Di ba? May iba-iba tayong perception. So, ito yung, sa totoo malilimit yung tinatawag na victims of the case. O yung kayang mag-participate dun sa kaso. Pero hindi po ito, kumbaga, binababaan yung participation ng iba na hindi kayo kasali. Ito lang ay pagkilala na may ilan na pwedeng humarap sa korte dahil saktong-sakto sila sa scope nitong kaso na kay Duterte. At ang problema, yung scope ng kaso, anong yung mismong kaso, sa ano pa, sa September pa ma-finalize yan or even past that. Opo. Kaya timplahan kami ngayon. Sino ba ang tinatawag yung victims? Paano ba kami mag-a-apply? Kaya mas dun pa sa hindi yung identity, kundi yung character.
Anong Okay. kategorya Opo. ng mga Attorney, tao ang pwedeng oo. participate. para sa mga ordinaryong mamamayan, ang ibig bang sabihin, in simple terms, ay pipiliin ng prosecution ang ilang sa mga biktima na talagang, kumbaga, makaka-pin down sa dating Pangulong Duterte. Hindi lahat kaya nating ipresenta at iharap sa ICC. Sa ano lang, selected lang. Ilang piraso lang po ang pwedeng ipresenta doon. Wala namang parang limit, pero ito yung ililinaw ko din. Ang inaayos namin ay para sa participating victims. Iba pa ito doon sa biktima na magiging witness. Kaya baka yung mga biktima parang, naku, pag hindi ako nasali, hihina ang kaso. Naku, iba po tayo dito sa ICC. Kaya nga, nagkakagulo tungkol dun sa 43. Akala ng iba, 43 lang ang biktima. Hindi po, ang ibig sabihin nun, merong ang representante. So may emblematic cases na kumbaga sapat na yon para mapatunayan yung kaso. Alright. So unang bahagi, ang biktima pwedeng mag-participate bilang witness. At yun yung karaniwan nating iniisip. Kapag ako naman na agrabyado, di ba, sa Pilipinas, Oo. iuupo ako ni piskal. Dito sa ICC, hindi lahat iuupo. In fact, posibleng walang iupo kung malakas ang ebidensya. Kasi ang biktima naman, parang kung witness ka, no? Hindi mo naman masasabing, oo, nakita ko si Duterte na nandoon nung pinatay yung kaanak ko. Walang ganon, ano? Kaya, very limited din ang masasabi ng biktima. Ang masasabi niya ay, nung pinatay, ganito ang nangyari, ito yung bumarel. Pinatabi kami, etc. Bihira ang makakapagturol kasi ang akusado natin, si Duterte. Bihira ang makapagsasabi o makapag-connect sa kanya directly. Iba pa yung Iba pa yung attorney. participation. Hiwalay pa. Yan, Hiwalay, yan. oo. At iba Yung pa rin, ma'am. participation, Opo. Sige, go ahead, ma'am. kasi yung participation, ito lang yung hihingan ng pananaw at saka kuro-kuro, views and concerns. Na sa totoo, parang sabi, ano yan? Para sa ICC at iba pang mga kahalintulad na korte, importante sa kanila kung anong feelings ng mga biktima. Pwedeng maging bahagi nun ay legal, kunyari, tungkol sa interim release. Bukod sa feelings na, ay, nalungkot naman ako, pwedeng idagdag yung, nalungkot ako at palagay ko, threat ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas sa aking posibleng partisipasyon. O kaya palagay namin ay ganito ang kahinatnan niya. So, medyo kakaibang itsura, pero later on, magigets din natin na hinihingi ng ICC talaga yung pananaw at kuro-kuro, essentially feelings ng mga biktima habang magpapatuloy yung kaso. Pwede rin po, attorney, na i-consider nila na dahil sa nangyari ay nagkawindang-windang yung pamilya namin, hindi na kami makapagtrabaho. Diyan na bang parte na yun, i-consider yan? Yes, perfect yan, Doris, kasi yung tanong nga nila, has there been psychological harm? Di kami parang, kailangan ba nabaliw ka? Oo. Sabi nila, hindi daw. Kumbaga, yung simpleng inisip mo na namatayan ka at nalungkot ka, na naapektuhan ka, and even in the long run, there will be psychological concerns kung maaga kang naulila or maagang namatay yung anak mo, na parang nauna pa siyang namatay kaysa sa'yo. That could be considered psychological harm. Iba pa din ang financial, kumbaga parang harm. Kasi anak ka na hindi makapag-aral o nawala ng oportunidad dahil namatay yung magulang mo. So malaki yung, kumbaga, konteksto ng harm o kaya yung victimhood. Lawak. Okay. Ang Kaya lawak kami din, ng maski kami sinasabing, inaaral namin to. Kaya tuloy-tuloy din kami pinsala. Kumbaga, ng pinsala dialogues ng at consultations. yung Kasi baka iba yung intindi yung parang tinatawag dito ni Atty. Continue, yung lawak ng pinsala doon sa pangyayari, no? Yung epekto sa pamilya mo. So, yun ang nga sinasabi. Kasama ron yung hindi nakapag-aral ang anak mo dahil nawala yung tatay mo. Kumbaga, isa yun sa tinatawag nila na maaaring maging preba na may tuturing na ebidensya dahil hindi siya nakapag-aral. Yun yung kung kasama sa ebidensya yun, halimbawa ikaw ay
na ano nga yung tatay mo kasama doon sa drug war, siya ay nabawian ng buhay at dahil doon ay hindi ka nakapag-aral. So, isa yun na pwedeng gamitin as evidence. Di Pa ba? natin sa biktima. Attorney. Sa iniisip natin ngayon. Opo. Attorney, pihitla ako sa usapin, nabanggit mo kasi yung interim release. Yan. I-oppose ba yon ninyo as assistant to counsel? So, kasing interim release na to ay may isa kasing abogado, no, diyan sa Netherlands ba 'yon o sa taga Netherlands na nakaraan lang ay nagbanggit na maaaring ito yung sinasabing fake news na maaari daw makauwi na si Marcos doon sa pag-apila nila doon sa interim release niya. So, yun yung umuugong. So, pakinggan natin yung paliwanag dito ni Atty. Conte. At taga NUPL or trabaho ni Attorney Kanyan? At paano yung dynamics doon? If you want to oppose, i-oppose ba dapat? At bakit kailangan i-oppose? Bakit hindi pwedeng interim na pakawalan ang dating presidente? Tama yun. At trabaho ni Karim Kanyan. So, sana bahala na siya. Mukhang magaling naman ng track record niya. I-oppose niya yan. At I would say he will raise the legal arguments. Yung victims, pwedeng mag-weigh in. Kaya importante, una muna, makapag-participate. So mag-a-apply ka. Pag na-approve yung application, pipiliin ng abogado. At yun yung tinatawag na parang may abogado na yung mga biktima. Yun yung participation na moment na sasabihin nila ano ang kanilang views and concerns. So sino yung abogado na yun? Ikaw? Ikaw yung abogado ng Wala mga... pa. Wala pa. Okay. Pero Wala pa, kasali ka. Kasi marami kami. Pwede, parang siguro magja-jack and poy ba kami? Sino kasama mo, Maraming si mga abogado Attorney yung Andres? biktima. Posible po yan. Kasi may 3 abogado yung ICC na kinikilala. So, 2 yung counsel, 1 assistant to counsel. Ito yung 3 more or less affiliated sa victims. Opo. So, parang anuhan na lang kami, timplahan. Pero posible may ibang mga grupo, yung biktima, na kumuha sila ng international lawyer. Sa totoo, sa amin din, may mga efforts na mag-consult sa ibang international experts. Sabi nga namin, dapat ba may declaration? Di ba, nung announcement ni Nicolas, parang review. Paano kung marami yung international lawyer na mag-a-advise sa amin? So, marami pang pwedeng mangyari. Ano lang ngayon, mas importante, sino yung biktima, paano sila mag-participate. Hindi, pero ano ang basihan? What is the best argument na hindi dapat pagbigyan ang apela for interim release ng presidente sakaling gawin nga yun ng defense lawyer? Na apektado ang ebidensya. So, both witnesses or potential witnesses at saka yung mga dokumento. Ebidensyang pwedeng gamitin. Kasi nasa Pilipinas yan. Kaya kung sa konsepto pa ng ang interim release ay iuuwi siya, di all the more. Dahil kaya niyang kumbaga pagtakpan yung nangyari o kaya manira ng ebidensya. Makakasama nga na... So yun yung iniiwasan talaga na kumbaga 50-50 o pwedeng hindi talaga mangyari yung kanilang hinihinging interim release para kaya yung inaapila nila. Kasi ito, isa sa mga dahilan to ng ICC, no? Siyempre, yan, mataas ang consents niyan. Kumbaga, pagdating sa mga prevention, para iwas na mangyari nga yung sinasabi na maaring kumbaga pagdating dito sa Pilipinas ay maaring takutin o sirain ang mga ebidensya. Kaya itong pinapile nila na pansamantalang paglaya o pagpapauwi kay Rodrigo habang hindi pa nagsisimula ang trial, para sa akin, sa pagkakaintindi ko talaga at sa mga pagpapaliwanag ng mga eksperto, no? Maliban lang doon sa isa na mayroon talaga nagpaliwanag na maaari daw umuwi. Pero para sa akin, ito na nga sinasabi, may mga dahilan na hindi talaga maaring bigyan
pagbigyan yung kanilang hiling sa pagpapauwi sa dating Pangulo. Sige mga kalya. Uuwi naman ako para magsilbi bilang mayor ng Davao. Ay naku, with your capacity, kung sakaling manalo, no? With your capacity, hindi mo alam kung sino ang at anong ebidensya ang masisira dyan. Hindi, tsaka ano yan, kilala na yan eh. Si dating Pangulong Rodrigo ay kilala yan na magaling kumbaga, manira. Kung magtanim nga ng ebidensya, kaya. Pero yung pa kayang pigilin o sirain yung mga ebidensya o yung mga titistigo. Ang ICC naman hindi naman siguro kailangan pang diktahan yan at alam nila yung mga precaution, no? Kung ano talaga yung kakayahan ni dating Pangulong Roa Duterte pagdating sa mga bagay-bagay. Kumbaga, matalas ang utak ni Duterte, no? Pagdating sa mga kung ano-anong, lalo sa mga batas-batas na yan, kung paano pairalin at paano pigilin ang batas. Ano yan, matalas ang utak dyan ni Duterte. Sige mga kaya. Of course, that is already granted na anak niya ang mayor ng Davao ngayon. Pero iba kung siya mismo ang nandoon at magdidirehe. Tandaan natin yung parang krimen niya ay hindi lang siya nililitis bilang mayor ng Davao na bilang presidente ng Pilipinas kung kailan nagkaroon ng patayan. Ang sabi sa kanya dahil siya daw ay founder and head of the Davao Death Squad. So yung angle na yon, hindi natin alam kung anong alam niya, kung anong yung Laur, kunyari example yung sinasabing Laur mass graves. Kung maapektuhan yan. Kaya may mga ganyan tayong kailangang i-foresee kapag umuwi Opo. siya ng Pilipinas o kaya makalabas ng detention. Okay. Isa na lang, ma'am, yung Ay, tumutunog-tunog. inihain na, o kaya nga may tumutunog at saka nawala yata si ma'am. Hindi, nandiyan pa. Nandiyan ka ba, attorney? Yes po. Ayan, Okay, balik. okay. Baka may Yung- mga messages partner Oo si nga. attorney. Baka may sa kanya na may nagbababay na Nagme-mensahe mwa, night night. Oo. Sleep na baby, sabi ba? Ganyan ba? Where to go? Yung Travers comment po na isinampa ni Kitty Duterte dahil ang naninindigan po ang pamilya na kinidnap nga daw po ang kanilang ama at hindi basehan yung sinasabing Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Ano pangalan? Travers, ano? Travers Travers. comment. Ano Okay. po yun ang inyong reaction doon, ma'am? Ang isang unsolicited suggestion ko nga mag-usap sila sa family group chat at tanungin nila, Ate Sara. Si Sara Duterte kasi ay give up na dyan. Ang sabi niya, move on tayo at mag-engage tayo sa ICC. Yun siguro yung kailangan tingnan ni Kitty at saka si Alam na. Pulong ba ang or si Baste? Si Kung Kitty alin po, si Kitty. Si Kitty lang ba? Parang Apo. may isa pang anak no na nagsampa ng habeas corpus. Parang tatlo opo. sila. Iba pa yun. Actually, yung tatlo sila yun. Ay, yung Baste, tatlo. Tapos Apo. yung isa, sabi move on na. Usap sila. Para consistent. Kasi, yung habeas corpus, ang sabi nun, produce the body. At directed siya doon sa may hawak ng katawan. Yung Pilipinas, hindi na hawak yung katawan. Wala na. Kaya tapos na yung kwento doon pa lang. Posibleng sabihin nila na, of course, meron pang mga legal arguments. What if ganito? Pero baka maging exercise in futility. Kasi in the end, again, hindi na hawak ng Pilipinas yung katawan. At tanging yung engagement sa ICC ang makapagpapalaya sa kanya. Kaya, Yun ang sinasabi pala na ang habeas corpus ay epekto lang kapag sa bansa natin. Pero kapag kanyang hawak na at nandun na sa ibang bansa, lalo ICC yan, hindi pwedeng utusan ang ICC ng ating gobyerno para hugutin uli at ibalik. Tapos na naandun na Sige mga kalya. siguro mas idirehin nila yung atensyon nila dun sa una pag-prepare ng kung anumang motion sa ICC o kaya yung question sa jurisdiction para hindi na parang pinagbabangga kasi na
may nangyayari sa Pilipinas, may nangyayari sa international court. Yung jurisdiction over the person, si Duterte ay nasa ICC detention facility. Hindi kayang utusan yan ng Philippine Supreme Court na, ibalik niyo sa amin. Kaya ako, nahirapan ako dun sa posisyon nila. Ewan ko kung anong sasabihin pa ng Supreme Court. Pero medyo matigas na yung jurisprudence dyan. Marami na kami actually ding hiningi na parang similar. Kine-question namin yan. Pwede ba yan? The legality of the of the warrant of arrest and the identity of the person, kine-question din namin. Pero mukhang medyo marami ng dating kaso patungkol dyan. At malinaw, kapag may warrant of arrest, kapag legal ang order, there is a lawful order, the detention would be legal. Okay. So, yun mga kanak, no? Sana malinaw sa ating lahat kung paano ipinaliwanag ni Attorney Conti yung kanyang pananaw at legalidad ng pag-aapila ng mga Duterte kung paano iuwi yung hinihiling nila na ibalik sa Pilipinas at yung mga pamamaraan nila kung paano isasalang at salain yung pagsalang ng mga testigo o mga naapektuhan doon sa drug war ng dating Pangulong Roa Duterte, no? So mga karyak, punta na tayo doon sa ngayon yung mga OFW nga ay plano nilang maglungsad ng zero remittance, no? Yung pagpapadala ng pera papasok ng Pilipinas para sa kanilang pamilya ay parang ititigil nila. So, ang ano rito talaga, ang maapektuhan talaga rito mga karyak, normal, yung kanilang pamilya. Okay lang sana kung nakapagpadala sila nung nakaraan at yung naipadala nila ay good for 1 month, no? O siguro 1 week lang naman. Pero ganun pa rin. Ang pananawagan nila, kung linggo lang naman, kung kailangan ng pamilya nila ng pera, parang sa iba, hindi ka tanggap-tanggap, no? At ang sinasabi nga rito na ang mga taong karamihan sa mga tao, lalo na yung mga biktima, siyempre, may mga nag-abroad din na itong mga tinamaan ng drug war ni dating Pangulo, no? So, kung sa kanila, hindi sila sasama dyan. Dahil yan sila yung nabiktima, bakit sila makikisimpatiya dyan sa pananawagan na yan? Yung pananawagan na yan, para naman dun sa taong bumiktima sa kanila. So, parang hindi to ayon sa pangkalahatang isipan o pangkalahatang mga nagtatrabaho dyan sa abroad na hindi rin naman sila ayon sa mga pangyayari nung nakaraang administrasyon. Siguro ang susunod rito ay yung mga Maka Duterte lang siguro, no? Yung Maka Duterte lang kasi parang nagkaroon kasi ng maraming simpatiya ngayon ang tao, yung kaawa-awa lang na kalagayan dahil nga may edad na yung dating Pangulo at ngayon nga naman ay nililitis at naandyan siya. Yun lang naman yung konsensya ng tao Yun lang naman yung nakikita. Pero kapag inisip mo yung mga dating kanyang pamamahala, no? Pagpapalakad, pag-implement do sa kanyang planong tapusin ang droga sa Pilipinas ay may conflict, may komplikasyon, no? Maraming kumbaga collateral damage, maraming tinamaan na hindi dapat mangyari. Kumbaga hindi nila ito nagawa ng pino, hindi nila ito nasala kung paano talaga nila isinigawa yung kanilang batas kontra droga. Marami rin talagang pamilyang nagluluksa hanggang ngayon
at maraming pamilya na hanggang ngayon ay talagang hindi pa nakaka-recover sa sakit na naramdaman nila nung sa kanilang pamilya na nadamay dito sa ipinairal na drug on war. So mga mga panoorin natin tong kanilang plano at reaksyon ng Malacanang at yung dating isang dating nanawagan din na isang OFW o dating migrante na nananawagan din na ganun din ang ginawa nung kapanahunan pa ni Gloria Arroyo. So sana yung mga OFW na gustong sumama, sana ano nila to, no, kumbaga marinig nila tong balitang to at sana at maintindihan nila para magdalawang isip sila para sumama dito sa mga excuse me. Sumama dito para sa mga dito sa nananawagan para i-zero remittance tayo sa Pilipinas. So, mga kanya. Ngayon sa social media ang panawagan para magsagawa ng OFW Zero Remittance Week. Inisyatibo raw ito ng may Sub Croatia chapter sa Europe. Pagtutol daw nila ito sa hakbang ng gobyerno ng Pilipinas na Itataon pala nila to sa sa birthday ni dating Pangulo at itong birthday itong araw ng 28 na to ay parang may nakakasarin na rally o peace protesta. Hindi pa sigurado kung saan gaganap ito sa Davao ba o hindi natin alam to mga karya kung kahit dito sa Metro Manila ay meron silang mga pagtitipo, no, kung gaano sila karami. So, sige, tuloy tayo mga karya. paresto at i-turn over sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kalakip din ito ang panawagang ibalik sa Pilipinas ang ating Pangulo. Kinumpirma yan ng isang opisyal ng grupong May Sub Croatia. May Sub. Napili nila ang March 28 kasabay ng 80th birthday ni Duterte. And I hope that our respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos, Dito maganda naman yung kanyang panawagan, ano. Ang problema lang talaga rito, wala nang kakayahan ang Pilipinas para iuwi, no. At wala na. Hanggang dun lang talaga na-transfer na diyan. Maganda sana yung panawagan niya. Maganda na may pakiusap niya sa Pangulo. Hindi naman daw siya kontra sa ating gobyerno. Ang gusto niya lang mapauwi. Pero yan, hindi kasi hawak ng kamay ng gobyerno natin si Duterte ngayon. At yung nangyari sa kanya, na pag-transfer dyan ng biglaan, yun talaga ay pamamaraan ng ICC. Hindi natin pamamaraan. Kundi pamamaraan ng ICC yan kung bakit siya dinala agad para hindi nga tayo magkaroon ng problema rito. Dahil kung hanggang ngayon nandito pa at dito lilitisin si dating Pangulo ay magulo yung mangyayari. Kaya makarya. Jr. will hear us, OFWs. Please send our beloved President Duterte back home. Please. I have nothing against you. Just please send him back home. Ang remittance ay ang ipinapadalang pera ng mga OFW sa bansa para sa kani-kanilang pamilya. Kaya ang Malacanang nanawagan sa mga OFW sa Europe na maging mahinahon. Kung hindi po sila Ayan mga kanak, no? Yun yung kahalagahan ng remittance para sa bansa natin. Kumbaga, ekonomiya natin yan. Perang dollar yan. Kumbaga, na kailangan natin ng dollar dito sa Pilipinas para magagamit din natin pambili, no? So kailangan natin ng pondong yan, hindi kumbaga pinagtrabahuan ng galing sa ibang bansa at papasok sa atin ng kumbaga pumasok lang para magiging perang umiikot sa ekonomiya natin, ano? Ganun kahalaga yung remittance ng mga OFW. So, mga ka-react, at pakinggan natin yung reaksyon dito sa kanilang panawagan sa reaksyon ng Malacanang, mga ka-react.
Amid reports that certain OFW groups are now planning to mount a zero remittance week to protest Duterte's recent arrest and detention at the ICC. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro warns the repercussions of such a plan will not only affect the country's economy, but the OFW's respective families as well. Mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. Castro also reiterated the Marcos administration still has no plan to rejoin the ICC. Duterte withdrew the country from the tribunal in 2019. Sa mga kababayan nating dati, OFW sa buong mundo. ito Yung yung significant nanawagan dati ng zero na- remittance sa campaign, ano? na magkaroon ng zero remittance, no? Ito yung dating kapanahon ni Gloria Arroyo pa. Una, kahit ako na ako yung chairperson ng Migrante International, 2 beses akong nanawagan ng Zero Remittance Day, pero ito ay sa punto na ang panawagan ay para sa ikaayos ng kapakanan ng mga OFW, malawakan. Una, yung ang Pangulo ay si Gloria Macapagal Arroyo, yung pang-aabuso niya sa pondo ng OWA, yung pagtatransfer ng medical health fund namin papunta sa PhilHealth, yung sobrang babayarin, yung pag-host niya ng Global Forum on Migration and Development, na wala mismo yung OF. Parang may may similarity doon sa nangyaring corruption din, no, kapanahonan ni dating Pangulo, no. Parang PhilHealth din yung ginawang dahilan para magkaroon ng paglustay o paggastos ng pera. Yung kumbaga ang PhilHealth naman yung nilipat ng pera papunta naman doon sa isang ahensya para gamitin pambili doon sa sinasabing gamit natin para sa nung nakaraang pandemic, no. So parang na ano ko lang, no, na parang na-recall ko lang na parang iisa yung kanilang sistema sa sabihin na nating korupsyon Korupsyon yun Naglipat ng pondo, gumamit ng pondo, pero involve yung DOH, no? Department of Health. Yung kaya. W at sa panahon niya, marami talagang nahatulan ng kamatayan. Nung panahon ni Pangulong Aquino nag-warning kami kay Pangulong Aquino na nasa middle siya ng term nga ng pag-usapan ng charter change. At sinabi namin, hindi kami magdadalawang isip na manawagan uli ng Zero Remittance Day. At ang huling panawagan namin ay yung tungkol sa balikbayan box na gusto nilang i-tax na ang target nila ay 600 million. Doon nag-ano kami ng Zero Remittance Day dahil ito ay sobra-sobra na talagang gastos para sa amin. Ang punto lang dito, ginagamit ang Zero Remittance Day para sa kapakanan ng mas nakararami. At insulto ito, kung tinatawag nila Zero Remittance Week, na dahil lang sa pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte, ay insulto ito sa 30,000 na sila ang biktima ng pwedeng war on drugs niya. Kaya wag natin gamitin o dungisan yung magandang... Yung sinasabi niya na, kumbaga, yung mga nabiktima naman, paano naman sila? Isang tao lang yung dinidepensahan mo, samantalang 1,000, 1,000 yung biktima ng Dragon War. Diba, malinaw mga karya na sana ay marinig nila to at maintindihan yung mensaheng gustong iparating nitong dating namuno din para hikayatin ang mga OFW na mag zero remittance sa Pilipinas. Sige mga karya. Magandang karanasan ng mga panawagan ng Zero Remittance.
So sinasabi po kasi ni Sir Dan kanina, kumbaga parang para sa kanila ito na yung pinaka mapayapang protesta na pwede nilang gawin kaysa magkilos protesta sila, kaysa idaan sa marahas na Ayun mga kalak, hanggang doon na lang, no? Yung magandang mensahe lang ang kinuha natin dito kay itong ang namuno. Sino ba siya? Si Martinez o Migrante ay basta ito siya. Ito yung ating kinuha na ng magandang kumbaga paliwanag na sa mga OFW na nagpaplanong sumama dyan, sana maunawaan nyo ang mensahe nito ni Sir. No? So, hanggang doon lang mga karyak at sa panibagong araw na naman po tayo magkikita-kita at marami pong salamat at huwag kalimutan po paki-like and subscribe sa ating channel. So, maraming salamat. See you next time. Salamat.